Good morning everyone and welcome back to my channel. So let's discuss, no? Maraming nagtatanong, Sir, Kuya, matatanggap pa ba ako sa trabaho kung meron akong hyperthyroidism o hypothyroidism? Tara, pag-usapan natin. Okay, no? Discuss natin. By the way, paglilinaw ko lang, I'm not a doctor or medical practitioner ha. Sinishare ko tong experience ko bilang pasyente na merong akong hyperthyroidism noon at hypothyroidism naman ngayon. Okay, ganito nangyari, no? Ah, nasa government ako noon before. Tapos na-diagnose ako no ng hyperthyroidism. Yun nga na-confined ako at nag-undergo ng medication. Of course, continuous na rin ang check-up at least every month, every 3 months depende kay doc. Okay. So fast forward tayo ng konti. Sir, kuya, nabanggit mo no sa mga unang video mo, sabi mo lumipat ka ng work or nagpalit ka ng career. Yes, totoo po yun. Bilang isang government employee before, naging professor na ako ngayon. No, lumipat ako. So, ang tinatanong nila, paano nangyari yon or paano ka natanggap na may underlying condition ka or may sakit ka sa madaling salita, no? Well, madali lang naman. After kong of course basic, nag-exam ako, tapos sa series of interview, mga demonstration, mga gano'n, no? Okay, usapang medical. Okay, kailangan kong i-medical. Siyempre, protocol yon ng company na nilipatan ko o ng school. O, nakikita niyo naman. So, nag-undergo ako ng thorough medical nila, no? Andyan yung blood chem or yung x-ray, yung mga ganyan. Dental, lahat. Ngayon, kailangan mong i-declare. Kasi i-interviewin ka ng physician, no? Ma'am, sir, meron po ba tayong sakit or yung tinatawag nating assessment, no? Tatanungin doon yung history ng family nyo, may lahi ba kayo ng hypertension, may iniinom po ba kayong gamot? Well, i-declare nyo, wag ang hindi. Okay? So sinabi ko, ma'am, meron po akong hyperthyroidism. Noon. Nagtitake po ako ng Tapdin once a day, ganito, ganyan yung milligrams, tapos yung propanolol, if necessary, meron po akong gamot. So, okay, no? So, naging ganon yung usapan namin. Ano nga ba yung naging sagot sa akin ng physician during my interview? Okay, no? So, habang ini-interview ko, syempre tinatanong ni doc, ni physician na, okay sir, ngayon may nararamdaman ka ba? Ano bang pakiramdam mo? Well, ikinuwento ko naman. So, sabi ko, so far, wala naman. But sometimes, may kabog ako ng dibdib. Sorry, lalo na kung meron ng stress, no? So, ganun lang naman. So, sabi niya, kailan ka huling nagpa-check up? Pwede ko bang makita? So, pinakita ko naman yung result. Andun yung FT4, TSH, FT3, mga ganyan. Sabi niya, okay, good, no? Okay yung mga result mo. Nag-undergo ka na ba ng radiation? Sabi ko, Doc, wala pa. Okay? Hindi pa po. Okay, no? Sabi niya. Sige, ganito na lang, gel, sabi niya. Kailangan ko nung clearance from your endocrinologist. So, ganun lang kasimple. Humingi lang ako ng clearance kaya endo. So, Doc, papacheck up ako, ganito, ganyan. So bakit? Doc, kasi hinahanap po nung employer, no, yung papasukan ko ngayon. Hinahanap po. Okay, sige, gagawan kita. So, naka-indicate doon na may iniinom akong gamot. Controlled naman po ang hyperthyroidism ko before. Okay, inilagay naman ni endocrinologist doon lahat ng medication o yung diet na ginagawa nyo or yung management, to be exact, no? So, gano'n lang. I-declare nyo lang, kahit saang company, i-declare nyo lang. Huwag kayong matakot na i-deny. Hindi naman gano'n kabilis yun. Parang sa hypertension din.
no? Yung iba kong nakakasabay, may iniinom po bang gamot? Yes, meron po. For example, meron po akong amlodipine, ganyan. No, i-declare mo lang, wag ang hindi. Okay? Kasi ikaw din ang magkaka-problem in the future. No, baka sabihin, nag-SL ka o anong reason? May hyperthyroidism po ako. Then, nagkaroon sila ng background check or investigation. Sabihin nila, sir, meron ka palang sakit for how many years na hindi mo naman sa amin dineclare. Pwede ka magkaroon ng problem nun or ma-serious dishonesty ka pa, no? So, mahirap. Kaya i-declare nyo, no? Nothing to worry naman about it kasi yun naman kasi yung totoo. Okay? Ipakita nyo lang guys yung ano ha, yung med-cert from your endo. Then that's it. Okay na. Wala naman ang ano doon. Wala namang question doon, no? As long as naman na may maintenance ka for your hyperthyroidism or for your hypothyroidism, even hypertension, no? Kung ang gamot mo sa hypertension, naka-Amlyp ka, may losartan ka, or may amlodipine ka, i-declare mo lang ng maayos. Okay? Para at least si company, alam din niya kung ano yung gagawin niya, no? Or pwede ka ng payuhan na, okay, si Mr. Juan de la Cruz, si Mr. Cruz, bawal ma-stress or bawal ng panggabi or dapat mid-ship lang o may mga ganong company, no? So, po pwede naman yun. I-declare mo lang. Okay, so yun yung naging experience ko, no? Kasi diagnosed naman ako ng hyperthyroidism before. Then nag-transfer ako ng panibagong company or nagpalit ako ng karera. Okay, so yun yung na-experience ko dito sa Pilipinas, local, abroad, hindi pa po. Now, we're talking about local employment dito po sa ating bansa, hindi sa abroad. So, yun nga ang naging aking journey sa pag-apply or paglipat ng company na merong hyperthyroidism. No? So, ngayon ba, ano bang estado ko? Well, hypothyroidism na ako, no? I-declare ko pa rin sa company. Okay, sinabi ko maglilib po ako ng 2 linggo, ng 15 days, ganyan, 14 to 15 days, kasi mag-a-undergo ako ng RAI. So, di at least alam nila na may hyperthyroidism si Mr. Ragel. Okay, may hyper tapos magra-radiation. So, aware sila do sa treatment. O okay ka lang ba? Actually, napaka-generous nga nila, no? Nangangamusta, andyan yung support na nare-receive mo, no? Tapos hindi naman ako na-confine, no? Pero andyan yung may nagpapadala sa iyo ng food, o 'di ba? So, i-declare nyo ng maayos, wag yung hindi kasi hindi naman kayo i-discriminate ng ganun. Bawal 'yun, no? So, ang mangyayari talaga doon, honesty class. Honesty tandaan nyo, honesty and integrity natin. No, hindi porket may sakit ka. Naku, hala, hindi ako matatanggap, kailangan ko ng trabaho. Ano ko na lang, ikukonsil ko na lang or ililihim ko na lang. Don't do that. Ikaw lang din ang magsasuffer sa huli. Okay? Hindi po 'yon makakatulong. Okay, yun lang yung mapapayo ko sa inyo, no? I-declare lang natin. Kasi, hindi naman sasabihin niya, may hyper ka, may hypo ka, ayaw ka namin, doon ka na. Hindi naman ganun. Basta i-declare lang natin, ha? So, madali lang yun. Kailangan lang ng clearance from your endo. That's it. Tapos na. Ang nakalagay nga sa akin doon sa clear, hindi ko lang na screenshot eh. Medyo matagal na. Nakalagay lang doon sa, sa clearance, no, from my endo, si Mr. Ragel. Fit naman siya para maging teacher, ganito, ganyan. Tapos, ito yung medication niya. Diba? Wala na mga nakitang ibang problem. Ganun din naman, kasi nung may medical naman ako, normal naman. Medyo nag-elevate lang yung blood pressure, pero nasa normal range pa rin. Tapos ano pa, yung weight and height ko, proportion naman. So, wala namang problem. So, ganun lang. At least aware lang din yung papasukan mo. Okay? So, ganun lang. So, okay, na-share ko yung aking experience, no, sa paglipat at trabaho. Sana makatulong to sa inyo. Naging madali lang, di ba? Sobrang dali lang ng paglipat.
And at the same time, yun lang, honesty lang talaga. No? Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, basta i-declare nyo lang. Okay, so hanggang sa susunod na lang na sharing ulit ng aking naging experience, no? Okay, maraming salamat. Happy Friday. So, medyo makulimlim, no? So, don't forget your umbrella. Okay? So that in all things, God may be glorified. Amen. In the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Amen. God bless everyone. And get well po sa ating may mga problema sa thyroid, no? Magiging maayos din po ang lahat. Manalangin lang po tayo.